Biyuda na si Charo Santos mula pa noong 2023 nang namaya pa ang husband dito dahil sa COVID. Sa edad niyang 70 ay aktibo pa ito sa Batang Quiapo at parang di tumatanda kahit lola na sa totoong buhay. In fact, babalik na nga ang drama anthology na hinuhost niya soon, ang MMK. Pero ano itong chika ng mga marites sa Quiapo na may pumuporma daw kay Lola Tindeng? Di umano may manliligaw itong afam na kaedad niya, ang Algerian investor na si Rashid Terra. Natawa naman si Charo sa balita. Sabi niya matagal na niyang kaibigan ang French-speaking na si Rashid noong 1979 pa nang ipalabas sa Los Angeles ang una niyang pelikulang Itim sa Filmex Film Festival. Di umano ay kaibigan ni Rashid ang isang French director na kasama sa festival at pinakilala sila sa isa't isa. That time ay isang fresh engineering graduate pa lang ang Algerian at baguhang artista si Charo. After that ay nawalan sila ng contact sa isa't isa hanggang sa makasal si Charo sa husband niya noong 1982 matapos may palabas sa Cannes ang movie niyang Kisap Mata. Nang mauso na ang social media ay muling nag-cruise ang landas nila pero tinatanggi ni Charo na may continuation ang naudlot nilang friendship. Nagbiro pa ito na magiging Echusera ang magiging pangalan niya sakaling muli siya ikasal gamit ang apelyido ni Rashid. #Mrs. Charotera. Kamusta na ang mga original Starstruck alumni na sina Katrina at Sheena Halili? Bagamat hindi magkamag-anak kahit pareho ng apelyido, naging close naman ang dalawa afterwards. Busy pa din naman si Katrina sa mga GMA teleserye, mostly in mother roles. Kasalukuyang nangunguna sa drama-rama sa hapon niyang Mommy Dearest. Si Sheena naman ay full-time wife and mom to her 2 kids. Pero alam niyo bang noong 2016 ay nagkayayaan ang dalawa na mag-travel at manood ng Olympics sa Rio de Janeiro sa Brazil. Tama namang nandun din si Mikey Juanco para mag-oversee ng equestrian event. Napansin sila ng magkapatid na Swiss na parehong equestrian players, sina Felix at Ben Vogue. Ipinakilala sila sa isa't isa ni Mikey at binakuran na nga ang dalawang GMA stars dahil akala ng magkuya na afams ay mag-ati din ang dalawang actress. Masaya naman sila sa group dates pero di bet ng dalawa ang LDR kaya di nag-level up ang friendship. Nagtatawanan pa sina Katrina at Sheena dahil sakaling nakatuluyan nila ang magkapatid ay parehong bastos ang magiging pangalan nila gamit ang apelyido ng mga Swiss horsemen. #Mrs. Katrina Halilibog, #Mrs. Sheena Halilibog. Alam niyo bang ang real name ni Regine Velasquez ay Regina Ansong Velasquez? Noong manalo siya sa 1984 bagong kampeyon ay Chona Velasquez pa ang gamit niya at pinalitan ang Regine Velasquez noong 1987 nang pumirma na siya sa Viva Records and the rest is history. Naging superstar si Regine at tinawag na Asia Songbird. Naging concert queen at may mga record-breaking albums. Pinasok din nito ang stage plays, TV at movies. Pero alam niyo bang noong 2003 concert ni Regine sa Chicago ay pinormahan di umano ito ng isang afam na football player mula sa Netherlands na si Ruud Kool. Yes, mula ito sa bansa kung saan nakadetained ngayon si PRRD. May exhibition match daw noon ang Dutch football team ni Ruud na AZ Alkmaar laban sa Chicago FC Club at ipinakilala sila sa isa't isa ng producer ng concert. Nagyaya pa nga raw ni Ruud na lumabas sila ni Regine pero tumanggi ang tatay nitong si Mang Jerry. Worried ito na baka magseryoso ang Dutch sa anak at pakasalan ito. Madami pang plans sa career ng dalaga. Nakakabastos din daw ang magiging pangalan ni Regine kapag gamit na nito ang apelyido ni Ruud. #Mrs. Regina Call, #joke lang. Ang sumisikat na sexy comedian at vlogger podcaster na si Hershey Neri ng Chicks2Go ay minamarites ng mga netizens na meron na raw bagong afam kahit na may post ito sa TikTok na hindi raw pang foreigner ang beauty niya. Namataan nga si Hershey na may kadate di umano sa isang resto sa Bonifacio High Street kasama ang isang Swedish realtor na nagngangalang Magnus Glanna. Balitang may project daw ang company ni Magnus sa BGC at naipakilala sila sa isa't isa ng common friend. Oops, teka, wait. Bago tayo magpatuloy ng kwentuhan, pakiclick naman ang follow at like sa baba para mas updated ka sa latest topic natin. Salamat mga kads. Okay naman daw ang paglabas-labas nila at mukhang swak naman ang sense of humor nila ni Magnus. Kaso nang nagkaharap sina Hershey at co-host niya sa Chicks2Go na si Ashley Rivera aka Petra Mahalimuyak na pag-usapan ng dalawang komedyana na what if pakasalan nga siya ng Swedish afam. Nagkahalakakan sila dahil bloody as hell daw at napakasagwa ng magiging pangalan ni Hershey gamit ang apelyido ni Magnus. #Mrs. Hershey Neri Regla na. PBB Gen 11. Alumnus na si Binsoy Namoka na chichismis sa magaling na volleyball player ng UP Fighting Lady Maroons. Rot ba itong nasagap ng mga marites sa volleyball arena ng Juan Filoil Eco Oil Center? Itong nakaraang laro ng UP Fighting Lady Maroons laban sa malakas na NU Lady Bulldogs sa ongoing 87 season ng UAAP. Nang ibabaw ang talent ng 5'10" middle blocker ng UP na si Ninya Itang nang umiskor ito ng 30 points, 27 attacks at 3 blocks para ma-upset ang top seed na National University. Oops, teka, wait. Pakiclick naman ang follow at like sa baba para mas updated
updated ka sa latest topic natin. Di umano ay inspired maglaro si Nina dahil nanonood daw sa venue ang housemate on Pinoy Big Brother, Gen 11 na si Vincent o mas kilalang si Binsoy. Pero pinabulanan ni Nina na may something sila ng maabili dancing dong ng South Cotabato. Friends lang daw sila at lumalabas on group. Dagdag pa ng volleyball star, nakakatawa daw ang magiging pangalan niya sakaling magkatuluyan sila ni Binsoy. Hashtag Mrs. Nina itang namo ka. Hashtag joke lang. Michelle D, napabalita di umano na muntik nang umattend sa Hollywood party ng isang controversial American rapper. Matapos nga raw itong magtapos sa top 10 ng Miss Universe 2023 sa El Salvador ay may invitation daw ang beauty queen na magmodel ng mga leather jackets ng NYC, isang American hip-hop fashion label na pag-aari ng billionaire rapper na si P. Diddy. Matatandaang kamakailan lang ay nakulong ang rapper sa dami ng mga nagdemanda dito ng sexual assaults at harassments, lalo na ang mga minors. Na-meet nga ni Michelle si P. Diddy sa initial meetings to endorse NYC at humanga ito sa dalaga, niyaya pa nga daw siya nito sa next white party na inorganize ng rapper. Buti na lang napigilan ito ng nanay na si Melanie Marquez dahil may mga chismis na ngang may mga kababalaghan daw sa notorious event. Dagdag pa ng former 1979 Miss International, di raw maganda pakinggan ang combination ng pangalan ni Michelle at ng rapper sakaling mauwi sa seryosohan ang lahat. Hashtag Mrs. Michelle Didede. Hashtag joke lang. Noong 1973 ay nakuha ng Pilipinas ang ikalawang korona sa Miss Universe dahil sa pagwawagi ni Margie Moran sa Athens, Greece sa edad na 19. Si Maria Margarita Rojas Moran ay apo ng dating Pangulong Manuel Rojas at pinsan ni Mar. Pero alam nyo bang hindi lang si Margie ang ipinagmamalaki ng Pinas noong dekada 70 dahil isang Pinoy comics illustrator ang gumagawa ng marka sa pagdodrawing sa mga sikat na comics ng DC at Marvel noong panahong iyon. Walang iba kundi si Alex Nino na unang nagdrawing sa mga pahina ng Filipino comics bago ma-recruit ng DC Comics sa Amerika noong 1971. Nagkakilala sina Margie at Alex sa USA noong nakatira doon ang reigning Miss Universe, samantalang nandun din si Alex para sa mga projects niya sa DC Comics. Namangha si Margie sa husay mag-drawing ni Alex at iginuhit pa di umano sa isang portrait ang beauty queen. Naging friends sila at lumalabas pero hindi na nag-level up ang pagtitinginan nila dahil sa sulsol ng mga amiga ni Margie na masagwa ang magiging pangalan niya kapag naging Mrs. siya ni Alex. Hashtag Mrs. Margarita Moran ninyo. Hashtag joke lang. Kamusta na ang Queen of Bossa ng Pilipinas na si Siti? Well, matapos niyang pasikatin ang Bossa Nova music genre sa atin noong 2006 via her Cafe Bossa album. Non-stop pa rin naman siyang may mga gigs sa bars at TV appearances kahit nag-asawa na ito at nagkaanak. Tumikat ng husto itong si Siti dahil sa Bossa genre. Nauso pa nga ang joke na ang apelyido daw ni Siti ay Utsu, pero mas kilala na siya ngayon bilang Mrs. Siti Katrina Navarro Ramirez. Alam niyo bang na jowa daw si Siti na isang American AFAM na football player ng NFL noong 2015. Ito ay si Tony Moll na isang offensive tackler ng Green Bay Packers. Nagkakilala sila sa isang show ng singer sa LA at naging sila. Dumalaw pa nga raw si Tony sa Pinas. Madaming ngang kinilig na fans ng maging item sila. Pati nga ang owner ng Double Dragon Company na si Ed Garcia na fan din ng Bossa Nova Sounds. At that time ay nag-umpisa ng magtayo ng mga malls ang company ng negosyante at kukunin sana niyang endorsers ang dalawa. Sadly ay di nagkatuluyan si Siti at Tony dahil sa LDR. Kaya di natuloy ang offer ng Double Dragon. Hindi na kasi naging Mrs. City Mall ang singer, kaya wali rin ang offer niyang maging model ng City Mall. Alam nyo bang ang totoong pangalan ni Julia Montes ay Mara Hautea Schnitka? Yes me, dugong German ang jowa ni Coco Martin. Dating child star si Julia sa Gawin Bulilit bilang si Mara Montes. Pero noong 2010, lalo siyang sumikat nang gampanan niya ang role ni Clara sa remake ng Mara Clara kasama ang real BFF niyang si Catherine Bernardo. Para di malito ang viewers dahil Mara Clara na nga ang title ng series nila, pinalitan ng Julia ang pangalan niya hanggang sa makapareha na nga niya si Coco Martin sa walang hanggan noong 2012. Pero alam nyo bang 2011 pa lang ay nililigawan na ni Coco Martin si Julia, pero dahil 16 pa lang noon ang aktres ay naghintay pa ito ng tamang panahon. Pero nabalitaan ni Coco na may pumupormang afam kay Julia na isang Italianong IT professional na si Massimo Raspa. Umattend ito ng isang software conference sa Manila at ipinakilala sa isa't isa ng isang common friend. Kaya sineryoso na ni Coco ang panliligaw at pambabakod kay Julia at di na nakasingit si Massimo. Binibiro pa nga ni Coco si Julia na masagwa ang magiging
pangalan nito kapag nakatuluyan niya ang Italiano. Hashtag Mrs. Mararaspa. Hashtag joke lang. Sawadika! Hello, the universe! Mga Marites, may latest chika tayo kay Madam at celebrity owner ng Miss Universe organization. Di umano ay naging panauhin ito sa nakaraang 2024 ASBC Asian Elite Men and Women Boxing Championships sa Chiang Mai, Thailand, kung saan ay may mga kalahok tayong boxers. Namataan nga raw ni Auntie Ann ang isang boxer natin at naghalo universe ito sa paghanga kay Marvin Tabamo na nanalo ng silver medal sa flyweight division. Matagal ng single si Auntie Ann matapos di umano mag-goodbye ni Clint Bondad sa Bangkok. Na-inspire ang tiyahin nyo sa husay ng pakikipagbakbakan ni Marvin sa ring. Pero bago pa mag-first move si Ann, ay pinayuhan na siya ng kanyang Pinay BFF na kumalma dahil di magandang pakinggan ang kanyang magiging pangalan sakali mang pumayag ang Pinoy boxer na pakasalan siya. Iyon ay kung game ba naman si Marvin sa kagaya niya. Di raw kasi matched sa beauty advocacy ng kanyang Miss Universe organization sakaling tatawagin siyang Mrs. Antabamo. Hashtag joke lang. Kamusta naman ang queen ng cosplay na si Alodia Gosieng Fiao? Well, busy na sa pagiging ina ang cosplayer after niyang magpakasal noong 2023 at magkaroon ng anak noong 2024. Pero alam niyo bang bago maging wifey si Alodia ng businessman na hobby na si Chris Quimbo ay napabalita di umano na pinormahan muna siya ng isang AFAM na Venezuelan baseball major league player. Walang iba kundi ang catcher na si Alvin Colina na unang naglaro sa Colorado Rockets. Nabihag daw ang puso ni Alvin nang unang makita si Alodia sa FHM magazine noong 2009 kung saan ay nag-number 1 siya bilang sexiest woman sa Pilipinas. Habang nagbabakasyon ito sa Bohol, naging magkaibigan naman daw ang dalawa at lumalabas pero di rin nauwi sa seryosohan dahil nasasagwaan si Alodia sa kanyang magiging pangalan sakaling maging Mrs. siya ng baseball player gamit ang apelyido nito. Hashtag Mrs. Alo Jacqueline na. Hashtag joke lang. Iba rin talaga ang kagandahan nitong si Zainab Harake, isa sa mga famous celebrity influencers natin matapos ang masalimuot na relasyon nito sa rapper na si Costa Clee kung saan ito nagkaroon ng daughter. Ay masaya na ngayon ang dalaga sa piling ng fiancé nitong si Bobby Ray Parks Jr., ang anak ng yumaong best import ng PBA na si Bobby Parks. Pero alam niyo bang habulin talaga ng basketballista si Zainab? Oops, teka, wait. Bago tayo magpatuloy ng kwentuhan, pakiclick naman ang follow at like sa baba para mas updated ka sa latest topic natin. Salamat mga kads. Dahil halos sabay daw di umano ng ligaw sa kanya si Bobby Jr. at ang isang NBA player na si Gary Payton II na naglalaro sa Golden State Warriors. Siya ang anak ng legendary NBA star na si Gary Payton ng Seattle Supersonics at Miami Heat. Pero mas pinaboran daw ni Zainab si Bobby Jr. dahil ayaw niya ng LDR. Tsaka masagwa daw ang magiging pangalan niya sakaling magkatuluyan sila ni Gary II gamit ang family name nito. Hashtag Mrs. Zainab Harake Payton. Hashtag joke lang.